ex-OFW. Again, si Ma'am Lucia, part 2. Ano yung ginagawa kaya nito pag day off? Kasi sa ibang bansa, like ako sa Saudi tsaka sa Dubai, ang day off is Friday. Kayo ma'am, anong day off nyo? Day off ba dito or day off sa abroad? Sa abroad, syempre. So First time nung Macau. Nung nandun kasi ako sa abroad, yung day off ko, ginugugol ko talaga sa pagtrabaho. Hindi po ako nag-iisip na magwalakwat siya. It's nung day off ko kasi, pumupunta ako sa church, sa Macau Anglican Church, again, and I devoted my time na maging isang children's ministry. So nagtuturo po tayo ng mga bata, nag-assist po tayo. And after that, nag-attend po kami ng classes na binibigay naman ng consulate. So, kami, doon ako nag-aral ng bartending. Ayan. Talaga? Yes, and then Saan ikaw paikot-ikot ng bartending, yes, of Yung course. mga boting Iba't ibang klaseng inumin po yan. So, it's Siyempre. a mixture nung ng drinks na pwede mong i-serve. Tama ba, ma'am? Yes, and then physical therapy, yan, facial massage, yan. Ang daming talent nitong si Ma'am Icor. Ma'am, i-promote mo yung channel. Ay, mamaya pala yun. Cut yun. Tapos ano pa po yung ginagawa natin? Ayan, so syempre naranasan ko din yung gabi na meron po tayong tawag, call, from mga Pilipino din or mga Vietnamese, mga Indonesian, yung mga nagme-message sa akin na puntahan ko sila sa kanilang boarding house. So nagmamassage po ako doon para kumita. And then yung boss ko before is sa Hard Rock, yung hotel kasi mayaman. So dinadala niya ako doon, yung kanyang mga friends, doon ko sila minamasahe. Yun po yung kinita ko. Extra income, tama? Yun po yung extra yan. Yun po ang kinita ko na pumunta ng mainland China. Kaya lang, yun nga, sa kadahilanan na tayo po ay ignorante sa visa ng papunta ng China, naku po, mag-ingat-ingat po kayo. Doon po napunta yung mga kinikita ko. So, I have no regrets kasi that's a choice. Nakailangan talaga bantayan mo, kailangan pagbalansihin, pag-isipan maigi, mas lalo na when it comes to money at yung mga, alam mo yun, yung mga offers na sobrang nakakatim. Ang ganda kasi ng offers before. So, yun ang naging dahilan din na I choose na umalis ako doon sa aking amo, and then naging secretary ako doon sa isang agency sa Macau, and then habang hinintay ko yung visa ko na papunta ng mainland China. So, yung day off ko, wala talaga akong day off. Yung day off ko, ibinibigay ko sa, kung hindi man ako nakikipag-play doon sa anak ng amo ko, ayun, napupunta tayo sa consulate, nag-aaral, or ayun, nagsa-sideline po tayo. So doon sa park na pinupuntahan ko, naghuhugas talaga ako ng paa kasi na nagpuputs pa ako. Puts pa? Yes, nagpuputs pa. Kala ko kung anong hugas pa lang yun. Yes, kailangan talaga kailangan talagang kapalan ng mukha. Kahit maraming tao doon, hindi ako nahiya. Nandun sila at syempre po nagkumpuk-umpukan po yan yung mga Indonesian, Vietnamese. So ang nagpapasalamat lang talaga ako dahil meron po akong nakilala na Vietnamese at saka Indonesian na sila po yung nagre-recommend saan, ay puntahan mo to. So doon ko na-try na maglinis ng kuko. Ayan, straight from an ex-OFW, kung paano po nila gugulin yung extra oras nila, maski na day off po, kailangan nilang kumita din. Ang nangyayari po yan, hindi lang sa pinuntahan niya, all over the world po yan. Yun nga lang, pag ang kasi ang mga OFW, like yung mga Pilipino talaga magastos eh. So yung iba talagang baliwala lang din, nawawala yung pinagpaguran. Ma'am, ano po yung masasabi natin sa mga may extra oras, ano yung pwede nilang gawin habang nasa abroad sila? Actually, sa akin kasi, yung extra time mo talaga, kung meron ka talagang maahanap na family mo na tatawag mo sa church talaga. Hindi po mawawala yan. Kailangan nandyan yung support system mo. Kasi pag nandyan talaga na tinamaan ka ng problema, wala kang katakbuhan. But then, kailangan piliin mo kung sino talagang nakakasalamuha mo. Ay, Baguio Vlog, subscribe kayo. Ayan po, narinig natin kay Ma'am Lucia kung gaano kahirap talaga when you go abroad, nag-iisa ka lang doon kung wala kang swerte nung iba, may kamag-anak pag pumunta sila sa abroad, ano? Actually, kahit may kamag-anak ako, kasi sila is, yes, may time po talaga, meron kang extra activities, like, sa Macau kasi, andyan yung, mayroon mga festivals din. Kaya, yun po ang isa na parang, nila, para mawala yung stress,
US, doon napupunta yung pagpupunta ng ibang lugar para volleyball, whatever sports na pwede nilang gawin doon. Ayan, mamasyal. Yun po ang ginagawa ko before. Sa extra time ko lang talaga kasi nakapag-isip-isip ako na instead na masayang yung oras ko doon kasi nandun lang ako isang araw na nakatunga nga. Habang nakatunga nga ako, nag-iisip naman ako ng paraan para kumita pa, madagdagan yung kita ko. So yun mo, nag-extra ako. Kaya lang kailangan talaga kung desidido ka na kasi may mga iba naman kasi hindi pa pareho yung lugar na pinupuntan natin andyan na sa US. Sa mga US, pwede silang mag-double job. Same din doon sa pinuntahan ko is pag-isipan mong mabuti. Kasi nung nandun ako sa China, wala talaga akong day off. Ang trabaho ko talaga is nandun po yung 5 na training centers. Okay, yung training sa China kasi meron silang tinatawag na academy kung saan after school pupunta sila doon sila mag-aaral ng English sa na subjects na gusto nilang i-master. So yun po yung after ng work ko sa kindergarten school bilang isang English teacher sa school, sinusundo ako ng aking manager at dinadala naman ako sinadala ako doon sa academies. Yan, so yung extra time nyo, kung OFW kayo, make sure na magiging productive. Okay, pwede kayong kumita, pwede kayong matuto or i-level up nyo yung knowledge nyo kung saang field na pwede nyo pasukin later on pag natapos kayo being an OFW. Uy, subscribe kayo.